Dahil sa nagpapatuloy na digmaan ng Russia sa Ukraine at lumalalang agresyon ng China sa Taiwan, hindi pa naging ganito kalapit ang ikatlong digmaang pandaigdig at maaaring sumiklab anumang oras. Bilang pangunahing militar, dapat laging handa ang Estados Unidos kumilos kung magsimula ang susunod na pandaigdigang labanan. Kailangan ng makabagong kagamitan para labanan ang banta, sirain ang infrastruktura, at makuha ang kapangyarihan sa himpapawid bago ang mga karibal. Sa kabutihang palad, abala na ito sa paggawa ng perpektong kagamitan para sa mga layuning iyon at higit pa. Ang Northrop Grumman B-21 Raider, isang stealth strategic bomber na may kakayahang halos magwagi ng ikatlong digmaang pandaigdig ng mag-isa. Magsisimula ang serbisyo sa ilang lugar sa 2,000 at 26 o 2,000 at 27 sa tinatayang 100 unit na planong itayo. Ang B-21 ay magtataas sa kakayahan ng United States Air Force sa pambobomba sa mas mataas na antas. Patitibayin nito ang reputasyon ng Amerika sa pagdidisenyo at pagpapalipad ng pinakamahusay na bomber aircraft sa mundo. Sa kasalukuyan, ang United States Air Force ay may 3 strategic bombers. Ang B-52 Stratofortress B-1B Lancer at B-2 Spirit na lahat ay nagpakita ng pambihirang husay at bisa sa paglipas ng mga taon. Ang B-52 ginawa ng Boeing noong 1900 at 40 ay nagsimulang gamitin noong 1955 at nananatiling malakas kahit 70 taon na mula unang paglipad. Pinapagana ng 8 Pratt Whitney turbofan. 33 turbofan engines ang eroplano ay 100 at 59 na talampakan, 48 tuldok 5 na metro. Ang haba, may pakpak na 100 at 85 talampakan, 56 tuldok 4 na metro, at maximum take-off weight na 400, 88,000 pounds, 221,323 kilo. Ang crew nito ay binubuo ng 5 tao, isang piloto, copiloto, weapons systems officer, navigator, at electronic warfare officer. Kaya nitong umabot sa bilis na 600 at 50 milya o 1,000 at 50 kilometro bawat oras. May combat range itong 8,800 milya, 14,200 kilometro at service ceiling na 50,000 talampakan, 15,000 m. Kayang magdala ng Stratofortress lang hanggang 70,000 libra, 32,000 kilo, ng bomba, mina, at missile tulad ng Air-Launched Guided Missile, 8-6 Air-Launched Cruise Missile, Cruise Missiles, Air-Launched Guided Missile, isang 4 na 2 Air-Launched Guided Missile, isang 5-4S, at iba't ibang Joint Direct Attack Munitions. Dating may 20 mm 60 isa Vulcan tail cannon ang eroplano, pero tinanggal ito at ang gunner posisyon noong 1,971. Sa kabila ng edad, namumukod tangi ang B-52 sa versatility at tibay. Ginamit ito ng epektibo para sa carpet bombing runs noong digmaan sa Vietnam, pati na rin sa mga long-range strike at pagpapalipad ng cruise missile noong Gulf War. Patuloy rin itong may mahalagang papel sa nuclear deterrence mula Cold War hanggang ngayon. Ang B-1 Lancer ay mas maliit, mas mabilis, at mas bagong karagdagan sa American bombing fleet na unang naisip noong dekada 60. Dapat sana ay pagsasamahin nito ang supersonic na bilis ng B-58 Hustler at ang kahangahangang range at kapasidad ng kargamento ng B-52. Sinimulan ito noong 1900 at 70 kinansela noong 1977 ngunit ipinagpatuloy muli noong 1981 na may ilang pagbabago. Ang resulta ay isa sa pinakamagagaling na supersonic variable sweep-wing heavy bombers na nagawa, na pinamumunuan ng 4 na crew, komandante, co-pilot, opisyal ng offensive systems, at opisyal ng defensive systems. Ang bawat B-1 ay 100 at 46 talampakan, 44.5 metro. Ang haba, may pakpak na 100 at 37 talampakan, 42 metro, at maximum take-off weight na 400 at 77,000 pounds, 200 at 16,600 kilo.
Bawat bomber ay may 4 na General Electric F-100 at isa General Electric 100 at 2 afterburning turbofans. Kaya nitong umabot ng Mach 1.25, 900 at 60 milya bawat oras sa mataas na altitude at Mach 0.72 sa mababang lipad. 736 miles per hour. May service ceiling ito na 60,000 talampakan, 18,000 at 300 metro. At intercontinental range, kaya nitong magdala ng kargamentong hanggang 75,000 libra o 34,000 kilo na pinakamalaking internal payload ng alinmang Amerikanong bomber ngayon. Dati kayang magdala ng sandatang nuklear ang B-1, pero ngayon puro karaniwang bala na lang tulad ng JDAMs, laser-guided bombs, at cruise missiles ang nilalagay dito. Napatunayan na nito ang sarili sa maraming labanan tulad ng Kosovo, Afghanistan, at Iraq dahil sa pambihirang bilis, malaking internal payload, at kakayahang umiwas sa radar kumpara sa mga karaniwang bomber tulad ng B-52. Hindi man tunay na stealth bomber, pasok pa rin sa kategoryang iyon ang B-2 Spirit. Unang lumipad ang B-2 noong 1989 at pumasok sa serbisyo noong 1997. Kaya ito ang pinakamodernong bomber ng United States Air Force. Isang stealth strategic bomber na may 2 crew lang, isang piloto at isang mission commander. Ang B-2 ay kilala sa iconic nitong disenyo na tailless flying wing. May habang 69 na talampakan, 21 metro, wingspan na 100 at 72 talampakan, 52 metro, at maximum take-off weight na 336,500 pounds, 152,000 kilo. May 4 na General Electric F-100 at 18 General Electric 100 na makina. Bawat isa may 17,000 at 300 pounds ng thrust. Kayang lumipad ang bomber sa subsonic na bilis na Mach 0.75 o 700 at 30 milya kada oras. May service ceiling itong 50,000 talampakan o 15,000 metro at abot sa buong mundo dahil sa aerial refueling. Kaya nitong magdala ng nuclear at conventional na sandata tulad ng B-61, B-83 nuclear gravity bombs, JDAMs, GBUs, bunker busters, at iba pang bala. Ginamit ito sa maraming labanan sa Afghanistan, Iraq, Iran, at Libya. Kadalasang agad ipinapadala sa simula ng labanan upang mabilis na mapatahimik at maalis ang mga depensa sa himpapawid ng kalaban at sirain ang pinaka-pinoprotektahan o pinakamahalagang target bago pa man magkaroon ng pagkakataon ang mga kalaban na protektahan ang mga ito o magplano at magpadala ng sarili nilang mga panlaban. Sikat ang B-2 dahil sa matalinong stealth design na may maliit na radar cross-section sa lahat ng anggulo, malawak na paggamit ng radar-absorbent na materyales sa bomber design, at ang kakayahang makapasok at makalabas sa himpapawid ng kalaban na may pinakamababang posibilidad na matukoy, kahit pa sa mga lugar na may malawak na air defense systems na nagbabantay sa himpapawid at naghahanap ng mga paparating na banta. Ang 3 bomber na ito ang naging gulugod ng United States Air Force bombing fleet sa maraming henerasyon, bawat isa na mamayani sa kanilang tungkulin. Sa B-52 na kilala dahil sa laki at haba ng nararating, ang B-1 na kayang lumipad ng pinakamabilis, at ang B-2 na pinakamahirap matukoy. Ang B-2 Raider ay may potensyal na palitan, hindi lang ang isa sa kanila, kundi pati na ang 3. Sinimulan itong buuin noong 2000 at 11 ng ilunsad ng Air Force ang Long Range Strike Bomber. Long Range Strike Bomber Program. Layunin nilang gumawa ng stealth intercontinental bomber na kayang magdala ng bomba at thermonuclear na sandata. Naglabas sila ng request for proposals noong 2000 at 14 bago ibigay ang kontrata sa Northrop Grumman noong Oktubre 2015. Sa 2000 at 16 Air Warfare Symposium, inihayag ng mga opisyal ng Air Force. Natatawagin ang bomber na B-21 na sumisimbolo sa pagiging unang bomber ng ika-21 siglo. Idinagdag ang pangalang Raider bilang parangal sa Doolittle Raiders, mga pilotong umatake sa Japan noong ika-2 digmaang pandaigdig. Pagkatapos isiwalat ang pangalan ng bomber,
Nagbahagi rin ang Air Force ng impormasyon ukol sa disenyo at kakayahan ng B-21. Marami pa tayong hindi nalalaman tungkol sa eroplanong ito. Pero narito ang mas malapit na pagtingin sa mga alam at inaasahan base sa lahat ng magagamit na datos. Sa disenyo at itsura, kahawig ng B-2 Spirit ang Raider. Kagaya ito ng disenyo ng Flying Wing, parang malaking pakpak at hindi tulad ng karaniwang eroplano. Mukha itong may gitnang fuselage na may nakakabit na pakpak, stabilizer at buntot. Tinutulungan ng disenyo na ito ang bomber na lumipad ng mas mabilis at mabawasan ang drag para maabot ang pinakamataas na bilis. Ibig sabihin, ang B-21 ay kayang maglakbay ng mas malayo sa isang tangke ng gasolina kaysa karaniwang eroplano dahil mas kaunti ang lakas na kailangan para sa mas malayong distansya. Ang B-21 ay may habang 54 na talampakan, 16 na metro, pakpak na 132 talampakan, 40 metro, at maximum take-off weight na 180,000 pounds, 81,600 kilo. May 2 Pratt Whitney, 9,000 na non-afterburning turbofan engines ito. Bawat isa ay may 27,000 pounds na thrust. Kaya nitong umabot sa subsonic na bilis na Mach 0-8, 610 mph. At service ceiling na 50,000 talampakan, 15,000 metro. Itatalaga ang B-21 na magdala ng Air-Launched Guided Missile, isang 81 LRRSO Nuclear Cruise Missile, B-61 Modification 12 Nuclear Glide Bomb, at B-61 Modification 13 Nuclear Bunker Buster, mga makapangyarihang sandatang nuklear. Kaya rin nitong magdala ng karaniwang sandata gaya ng Air-Launched Guided Missile, isang 58 Joint Air-to-Surface Missile, standoff missiles. Tinatayang bawat B-21 ay nagkakahalaga ng $700 milyong at ang kabuang gastos ay aabot sa $200 bilyong ayon sa mga opisyal ng Air Force. Sa loob ng 30 taon para paunlarin, bilhin, at patakbuhin ang fleet ng hindi bababa sa 100 B-21. Ang pinakakapana-panabik na bahagi ng disenyo ng bomber ay hindi pa isiniwalat dahil mahigpit pa ring itinatago ang detalye ng stealth, avionics, kagamitan, at iba pang advanced na tampok. May ilang pahiwatig na maaaring pagbasehan ng mga analyst at eksperto. Noong 2015 iniulat ng media na gusto ng Air Force na gawing hindi lang bomber, kundi plataporma rin ng intelihensya ang B-21, battle manager at interceptor na eroplano. Noong 2016 tinawag ni Air Force Secretary Deborah Lee James ang Raider bilang ikalimang henerasyon na Global Precision Attack Platform na may network sensor shoot capability. Mas pinalawig pa ito ng Northrop Grumman. Tinawag nila itong kauna-unahang ika-6 na henerasyon na eroplano sa mundo. Sabi ng tagagawa, ang open architecture ng B-21 ay nagpapadali sa mabilis na pag-upgrade mula sa bagong sandata hanggang software upgrade. Idinagdag ang advanced networking at matagumpay na paglipat sa cloud. Ang B-21 ay dinisenyo para tugunan ang nagbabagong banta sa mga susunod na dekada. Magdadala ang B-21 ng bagong kakayahan at flexibility gamit ang advanced na integrasyon ng data, sensors, at sandata. Simula nang makuha ng Northrop Grumman ang long-range strike bomber contract noong 2000 at 15 ginawa nila ang lahat para sa pagdevelop ng B-21. Nagtatag sila ng nationwide team na may 8,000 tauhan mula sa kumpanya, industry partners, at Air Force para magdisenyo, magtest, at bumuo ng eroplanong ito. Mahigit 400 suppliers mula sa 40 estado ang tumutulong para magtagumpay ang proyekto. Lahat ng palatandaan ay nagpapakitang magtatagumpay ang B-21 sa lahat ng sukatan. Magdadala ito ng bagong yugto ng pambobomba at magbibigay sa United States ng malaking kalamangan sa himpapawid sa matagal na panahon. Naniniwala rin ang mga eksperto na maaaring magkaroon ang bagong bomber na ito ng malawakang integrasyon ng artificial na intelihensya o AI na mga teknolohiya. Nabuo ang konklusyong ito noong huling bahagi ng 2025 matapos magrekomenda ang Air Force Global Strike Command na gawing default na crew ng Raider ang isang piloto at isang weapons systems officer. Malaki itong kaibahan
Sa karamihan ng naunang bomber, na kadalasang may piloto at co-pilot o mission commander, pwedeng pumalit kung masugatan o mawalan ng kakayahan ang piloto. Ang mga bomber ay kadalasang napakakomplikadong mga eroplano na kontrolin, na may napakaraming sistema na kailangang bantayan at mga pamamaraan na kailangang sundin. Dahil dito, mas ligtas at mas praktikal na hatiin ang mga iba't ibang gawain na iyon sa dalawang tao kaysa sa isa lang. Lalo na para sa mga misyon na matagal at malalayong biyahe na kadalasang kinabibilangan ng mga bomber. Madalas, delikado sa kaligtasan kung iisang piloto lang ang lumilipad ng ganitong bomber. Ipinapakita ng rekomendasyon ng Air Force Global Strike Command na isang piloto lang ang kailangan na mataas ang automasyon ng bomber na ito. At malamang, may teknolohiyang pinagsama ng AI na naka-integrate sa disenyo nito. Alam natin yan. Matagal nang sinusubok ng United States Army ang virtual AI co-pilots at tinest na ito sa Sikorsky S-76B helicopters mula 2018. Kaya hindi malabong mangyari na ganitong klase ng teknolohiya ay maaaring gamitin din sa susunod na henerasyon ng B-21 bomber. Tungkol sa AI co-pilots at helicopter, si Dave Braden, Program Manager para sa bahagi ng United States Marine Corps sa hinaharap na Vertical Lift Future Vertical Lift Program, ay nagsabi na ang dahilan kung bakit mahalaga ang ganitong uri ng teknolohiya ay para mabawasan ang trabaho, particular ang piloting workload, at hayaan ang mga mission crew na mag-focus sa tunay nilang layunin doon, na maaring magsagawa ng medevac or medical evacuation, close air support mission, o kung anuman ang kanilang dapat gawin. Imbes mag-focus sa control, pwede silang mag-focus sa tunay na kailangang gawin ngayon. Ang mga benepisyo ay maililipat sa Raider, na magpapadali ng trabaho ng B-21 pilot at Weapon Systems Officer para makapokus sila sa mahalagang gawain o makapagpahinga, lalo na sa mahahabang misyon. Iminungkahi ng mga eksperto sa Aviation Week na sanayin ang Weapon Systems Officer sa mga pangunahing gawain sa pagpipiloto para sa emerhensya. Kung parehong pumalya ang piloto at AI co-pilot sa eroplanong tulad ng B-21, malamang sanayin din ang Weapon Systems Officer magpalipad ng eroplano. Sa ilang sitwasyon, posibleng mapalapag ng Weapon Systems Officer ang eroplano kung ang piloto ay nawalan ng malay o nasugatan. Sa ngayon, haka-haka pa rin ito, pero may batayan sa datos at lohika dahil ang AI ay isa sa pinakamahalagang teknolohiya ng makabagong panahon at ang B-21 ay nakatakdang maging tunay na susunod na henerasyon ng pambihirang bomber. Tiyak na magiging mahalaga at fundamental ang papel ng AI sa mga operasyon at kakayahan nito. Maaari rin itong magdala ng maraming bagong aplikasyon at benepisyo na naglalagay sa B-21 sa natatanging antas kumpara sa ibang mga bomber ngayon. Hihigitan nito ang pinakamahusay na iniaalok ng China at Rusya, gaya ng lihim na Chinese H-20 na dinidevelop mula 2016 at maaaring di pagumana hanggang dekada 2030. Ang Russian PACDA ay planong simulan ang serye ng produksyon sa 2028. Kahit may advanced na teknolohiya ang dalawang bomber, hindi matutumbasan ng China o Rusya ang pamumuhunan, inobasyon at husay ng Estados Unidos sa militar. Sapat ang B-21 para mapanatili ang liderato ng Amerika sa pambobomba at nuclear deterrence. May mga ulat na nagsasabing mas mataas pa ang kakayahan ng B-21 kaysa inaasahan dati dahil pinag-aaralan ng United States Air Force na magpalipad ng stealthy flying wing aircraft bilang arsenal planes na may maraming air-to-air missiles. Posibleng magbago ito ng laban sa himpapawid kontra gaya ng China. Posible na ang B-21 ang gumanap sa papel na ito, na may isang binagong version na maaaring kasalukuyan ng dinidevelop, handang magsagawa ng mga air-to-air na misyon laban sa mga puwersa ng kalaban. Ayon kay dating Air Force Chief of Staff General David Alvin noong 2024, hindi inaalis ng Air Force ang posibilidad na palawakin pa ang tungkulin at misyon ng susunod nilang henerasyon ng bomber. Maraming matataas na opisyal ang nagbigay ng positibong pahayag ukol sa kakayahan
at potensyal ng B-21. Sinabi ni dating kalihim ng Depensa Lloyd Austin na kahit ang pinaka-advanced na air defenses ay mahihirapan matukoy ang B-21 na nagpapahiwatig ng kakayahan nitong magtago katulad ng B-2 Spirit, baka mas mataas pa. Ayon kay Austin, ang Raider ay isang multifunctional na eroplano na may kakayahan sa intelligence, surveillance, reconnaissance, at battle management. Kaya nating ipagtanggol ang ating bansa gamit ang mga bagong sandata na hindi pa man naiimbento ngayon. Binigyang diin niya ang epesyensya ng eroplano na hindi kailangan ng partikular na base o espesyal na logistical na suporta para mailagay sa panganib ang target, kaya malaki ang potensyal nito bilang panakot. Ipinagmamalaki ni Kathy Warden, Chief Executive Officer ng Northrop Grumman, ang flexible na disenyo ng Raiders na nagpapadali sa mabilis na pagdagdag at pag-upgrade ng teknolohiya laban sa nagbabagong banta. Dagdag pa niya, hindi pa raw nakita ng mundo ang teknolohiya na katulad ng B-21. Pumayag si Admiral Christopher Grady, dating Joint Chiefs of Staff na pangalawang tagapangulo. Sinabi niya na ang pagdagdag ng B-21 ay magtitiyak na ang United States Air Force Bomber Fleet ay mananatiling nangunguna sa lakas, abot, at kakayahang manakot sa buong mundo. Ayon kay Grady, binibigyan ng Raider ng kakayahan ang Estados Unidos na manipulahin ang labanan para sa ating kalamangan. Dagdag pa niya, magbibigay ito ng kakayahan sa Estados Unidos na malampasan at mapabilis ang kilos kumpara sa mga kalaban habang pinananatili ang matinding kalamangan sa larangan ng labanan. Dahil sa benepisyo at makabagong teknolohiya ng jet na ito, tinuturing na itong sandata laban sa China ng mga opisyal. Iyan ang paglalarawan ni Senador Mike Rounds ng Senate Armed Services Committee tungkol sa B-21 sa panayam sa South Dakota State Public Broadcasting noong Abril 2023, dagdag pa ni Rounds. Kaya nating ipaalam sa China at iba pa na kung sila'y agresibo. Ang platapormang ito ay maaaring magdala ng nuclear at karaniwang sandata. Kaya nitong gawin iyon at makalusot sa pingkad sa pinaka-advanced nilang mga sistema ng proteksyon sa himpapawid, mga air defense system nila, at sirain ang ilan sa pinaka-sensitibo nilang mga lugar. Kung makita nating gagamitin nila ito o ginagamit nila ito sa isang opensibong kakayahan, sa madaling salita, kung ang China, Rusya o sino man pa ang magbanta na pasimulan ang susunod na digmaang pandaigdig, handa ang United States. Handa ang mga B-21 armado ng pinakamakapangyarihang sandata. May makabagong kakayahan na pinapangarap lang ng mga kaaway ng Amerika at kayang magtanggal ng target ng walang kapantay na husay. Ngayon, maaari mong malaman pa ang tungkol sa kamangha-manghang potensyal ng B-21 sa video na ito, na nagpapaliwanag kung paano maaaring gamitin ang mga bomber na ito para burahin ang depensa sa himpapawid ng China at iba pang infrastrukturang militar. Bago pa malaman ng Beijing ang tumama rito bilang alternatibo, panoorin mo ang video na ito para makita kung paano ang isa sa mga mas lumang bomber ng Amerika, ang B-52, ay patuloy pa ring nagpapatunay na kasing bangis at kasing lakas pa rin ng dati. Pinapahiya si Pangulong Vladimir Putin ng Russia at nagpapakita ng lakas sa mga kaaway ng Amerika. At para sa karagdagang mas malalim na pagtalakay ng mga inobasyon sa militar, pati na rin ang mga balitang kaagyat at iba pa, mag-subscribe ka na sa aming channel ngayon.